Ase, good morning. Hello po. Good morning. Kamusta po kayo? Okay naman po, maraming salamat Ase. Kahit Holy Monday na, nandiyan pa rin po kayo, ano? Para nga sagutin. Siyempre. Ito nga, ilang katanungan ng mga senior citizens natin at PWDs. Tama po, effective po ito this week? Yes, that is correct, no? Scheduled po tayo for publication dapat today, and for filing. I-confirm ko lang po so that we have an accurate screenshot of the publication, pero effective na po upon publication yung joint administrative order na tinataas yung discount ng ating mga senior. Oo, so aantayin na lang natin ang publication ngayong araw na ito na hopefully mangyari naman. Yes, tama po yan. Sige po, sa lahat po ba ng grocery items ay kasama dito sa added discounts para sa mga senior at PWDs? Ang kasama po sa discount ay yung tinaguriang basic necessities and prime commodities. Ito po yung karaniwan na kailangan natin sa pang-araw-araw na buhay natin, no? Hindi po lahat talaga ng grocery items, pero pumapatak po itong nilista natin na basic necessities and prime commodities. Pumapatak po na 43 kinds and goods po yung nakalista dun sa Joint Administrative Order. Tulad po ng mga tinapay, ng instant noodles, ng kape, ng cooking oil at saka sabon. Yung mga pang-araw-araw na kailangan po natin. Oo. Ilang porsyento po ang added discount? Paano po ba? Monthly or weekly po ba natin ito titignan? Opo, nung nakaraan po, ang discount po dito sa mga tinaguriang basic necessities and prime commodities ay 5% of 1,300 na bilihin na purchase. So pumapatak siya na 65 pesos per week. Ngayon po, almost double na po siya. 5% of 2,500 pesos. So pumapatak na po siya na 125 pesos per week. Pero Asek, linawin lang natin, kapag po magpupunta sa mga supermarket yung ating senior citizens, kailangan bit-bit pa rin nila yung kanilang booklet. Opo. So, ito po dun sa Joint Administrative Order, nilagay natin na kailangan yung purchase booklet, pero nilagyan natin siya ng provision na pwede siyang maging electronic form kung makapag-develop tayo ng electronic form or QR code or sa app kung saan pwedeng napapaloob tong booklet. Kumbaga parang yung sinasabi nga nila, future proof natin yung Joint Administrative Order. Kasi ngayon po, kasalukuyang tinitingnan natin yung challenge na yan kasi napakaraming mga senior ang nagrereklamo na hindi daw sila nabibigyan ng discount dahil wala silang purchase booklet. So habang wala pa yung app or QR code, nilagay na natin to dito para pag na-develop, mabilis kasi yan eh. Pag na-develop, magiging effective na rin yun. Na i-connect kumbaga sa lahat ng mga supermarkets para automatic na mabigyan yung discount yung mga seniors natin. Yes, Pero opo. ma'am, sino yung mag-a-absorb nitong diskwento na ibinibigay natin dito sa mga senior at PWDs? Opo. So, regarding the tax treatment, wala pong pagbabago dun sa dating Joint Administrative Order. So, dun sa dating Joint Administrative Order or yung sa dating practice natin, wala po tayong binago tungkol sa tax treatment, treated siya as an expense. Wala po kasi sa batas na nakalagay na pwede siya gawing tax credit or kung ano man kasi pagdating po sa issue ng buwis at tax, kailangan po strictly in accordance kung ano ang nakapapaloob sa batas. So, ano pong ibig sabihin? Kumbaga, hindi napapatawan yung may discount? Hindi po. Paano With po? respect to the tax, pareho pa rin po doon sa dating provision, pareho pa rin po doon sa dating practice. Kung kaya't yung panukala po ng ating mga retailers na gawin siyang tax credit or tax deductible, ang sabi po ng BIR, kailangan po sundin kung ano ang nasa batas. Ang alam po namin, meron din pong move sa Kongreso na baguhin, amyendahan ang batas. Meron pong bill na nilalagay dyan na sana yung tax treatment ng discount ihalin tulad na rin doon sa 20% na tax deductible siya.
Pero yun po, inaabangan din po natin yan. Kami po kasi sa DTI, wala po kaming mandato pagdating sa tax. Totoo. Taga-implement lamang po kayo dyan, ano? Oo. Mm-mm. Pero, ASEC, meron pa rin po ba hanggang sa ngayon ng mga nakikipag-ugnayan po sa inyo mga groceries at supermarkets na kumbaga, nakikiusap na hindi kayang ipatupad itong added discounts for PWDs and senior citizens? Kami po kasi matagal na rin pong nailabas itong joint administrative order at nakapag-comment po, nakapag-feedback po ang mga retailers, nagkaroon po tayo ng public consultation. So lahat po ng inputs nila na consider natin, yung issue po na hindi nila kayang ipatupad, so far po ang na-raise lang po kasi nila yung issue on the tax treatment. Pero kung kaya or hindi ipatupad, parang wala po atang na-raise na gano'n na concern sa amin so far. So they're ready. Ready po. Ito mga supermarkets natin at Mukha groceries. na, as far as DTI is concerned, wala pong formally nag-raise na issue na hindi nila kakayanin on their end i-implement. Oo. Well, that's good, ano? At least talagang tuloy-tuloy na po ito. Kumbaga, last time na nakausap po namin, sina Sir Steven Kua ng Supermarkets Association of the Philippines, ang sinasabi nga nila, medyo dagdag hirap ito sa kanila dahil sila mag-shoulder nitong added discount para po sa ating mga seniors at PWDs. Ilang paalala na lang po, ano, para sa mga hindi susunod. Yung mga makikipagtalo pa sa mga PWDs at senior citizens sa mga supermarkets at groceries, nakasali dapat dito na obligadong magbigay ng additional discount pero hindi susunod. Ano pong posible nilang kaharapin? Okay, ito nga wag tayo makipagtalo sa mga ating mga lola at lolo, no? So ang violation for this joint administrative order under the law is 50 to 100,000 sa first violation at saka meron tayong kinakaharap na imprisonment na 2 years to 6 years, no? So tandaan po natin yan. At saka ma'am, i-raise ko lang din po yung issue para lang din po i-reframe natin yung tungkol sa mga issue ng retailer sa tax. Yung sinasabi po namin sa DTI kasi natanong kami sinong wagi dito sa paglabas natin ng administrative order. Ang posisyon po sana natin dito is lahat naman po tayo ay senior citizen. Kahit yung mga retailers po na nagrereklamo sa tax, sila din po ay senior citizen or magiging senior citizen. So, tingnan na lang po natin to na isang pangkalahatang benepisyo sa mga senior citizen para sa ating lahat ito na kailangan naman ding galangin natin ang kanilang mga karapatan at privileges under the law. Oo, ayan. At least malinaw na, no? 2 to 6 years pala ang kulong at 50,000 to 100,000 pesos per violation po ito. Kung sakali mang hindi po sila tatalima dito nga sa bagong discount na ibibigay para sa mga mahal nating senior at PWDs. ASEC Amanda, maraming salamat po and siguro antay tayo within the day. Baka may tanong pa si Maricel. Pahabol lang sa price. Ito po. Oo. ASEC, kukumustahin ko lang kung meron ba tayong inaasahang price adjustment sa mga produkto natin anytime soon? Opo. Regarding price adjustment po, kami rin po nananawagan po sa mga manufacturers kung pwede po nila kami i-advise kung meron silang price adjustment, no? Kung marerecall ninyo, nagsabi kami na magpa-publish tayo ng mga SRP bulletin. Pero so far po, hindi pa po lahat nagsasabi sa amin kung mag-a-adjust sila ng presyo. So ganun pa rin po. Dun sa dati pong advisory natin, yun pa rin po yung mga so far na na-receive natin na effective so far at storefront. Okay, sana wala namang masyadong gumalaw, no? Oo. Kung meron bahagyang hindi na namin kaya, ASEC, kung may gagalaw ang mahal pa. Oo, salamat po. Maraming salamat, ASEC Amanda. Salamat po. Maraming Thank salamat. you, ASEC. Ayan nga po mula sa DTI si ASEC Amanda Nograles. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.